Pinisil ko ang ilong ko gamit ang kaliwang kamay ko. Tumigil sa paglalakad si Wilbert kaya't napatigil din ako. Inamoy niya ang sarili, tiningnan ako. Di naman ako mabaho. Kanina ka pa nakatakip ng ilong. Inamoy niya ulit ang sarili. Humakbang ako ng dalawa at saka inulis ang kamay sa ilong ko. I am almost out of breath. Kaya nga hindi ka naman mabaho pero ayoko sa amoy mo. Pinisil ko ulit ang ilong ko na maamoy ko ang pabango ni Wilbert. Ilang araw ko nang napapansin nagiging sensitive ako sa pang-amoy. Kahit pabango ni Errol ayokong amoyin. Seryoso? Ngayon mo pa talaga ayaw sa pabango ko? You're acting weird, Shaira. This past few days. Nilampasan niya ako at nagpatuloy na sa paglalakad. Sumunod ako. Binitawan ko yung ilong ko. Kung ipagpapatuloy ko ang paghawak sa ilong ko, hindi na talaga ako makakahinga. Pumasok kami ng elevator ni Wilbert. Halos manlumo ko na marami kaming nakasabay ni Wilbert. Iba't ibang klase ng pabango ang naaamoy ko. Nabilis kong natakpan ang bunganga ko dahil nasusuka ako sa mga amoy nila. Nasa pinakahuli kami ni Wilbert, siksikan sa elevator. Napatingin ako kay Wilbert na magtamang siko namin. Wear this. Inabot niya sa akin ang kulay itim na mask. Napansin niya yata ang pagpipigil kong masuka. Kinuha ko ang mask na binigay niya sa akin. Saan mo nakuha to? Wala naman ako nakitang dala niya kaninang mask. Inayos kong pagsuot ko ng mask. Just say thanks. Binalik niya ulit ng tingin sa elevator. Salamat, Wilbert. Kahit paano gumana pakiramdam ko. Nagsilabasan ng mga tao maliban sa amin ni Wilbert. Sa baba pa kami ni Wilbert dahil pupuntahan namin sila Kriza. Walang sasalita sa amin hanggat bumukas ang elevator. Naunang lumabas si Wilbert bago ko. Nakatingin lang ako sa likod ni Wilbert. Nakapumulsa lang siya. Sinusundan ko ang bawat lakad niya. Siya rin kasi ang nagsabing pinapababa kami ni Kriza. Di ko napansin tumigil si Wilbert sa paglalakad kaya't nabunggo kong likod niya. Napahawak ako sa noo ko dahil napalakas ang pagkakabunggo ko. Di man niyang lako nilingon. Huwag ka nga bigla-bigla na lang titigil sa paglakad, Wilbert. Ines kong sabi. Nagtaka ako nang di pa rin siya nagpapatuloy sa paglalakad. Nasa likod niya kasi ako. Good afternoon, sir, sabi ni Wilbert. Sa laki ng katawan ni Wilbert, hindi ko makita ang kinakausap niya. Sumisilip ako, tinitingnan ang kausap niya. Lumingon sa akin ang lalaking kausap ni Wilbert. Tatalikod na sana ako nung tinawag niya ako kaya napatigil ako. Shara! Tawag sa akin ni Dad. Bumuntong hininga ako at lumingon bago ngumiti. Yes, sir. Lumapit ako. Tumabi ako kay Wilbert. Nagulat siya sa pagtawag ko sa kanya. Bubukas sana bibig niya na nagsalita si Wilbert. Maghintay lang po kayo ng ilang sandali dahil tatawagan ko po si Sir Jones na nandito na po kayo. Tumango si Dad, bumunot ng telepono si Wilbert at lumayo sa amin. Naiwan kaming dalawa ni Dad. Bakit ka nandito, anak? Bumaba ang tingin niya sa suot ko. Nagtatrabaho po ako, sir. Ngumiti ulit ako. Tinignan niya ako ng seryoso. Business partner sila Dad at Tito Jones. Di na ako nagulat kung bakit nagtagpo ang landas namin. Hinawakan niya ang pulsuhan ko. Nagpumiglas ako kaya nabitawan niya ako. Tumingin-tingin ako sa paligid para siguraduhin walang nakatingin sa amin. Buti na lang at may sariling mundo ang ibang mga tao dito. Bumuntong hininga si Dad. Bakit ka nagtatrabaho dito? Hindi ka ba pinapakain ng asawa mo at kailangan mo pang magtrabaho? Galit na sabi ni Dad pero nanatili pa rin ang pagiging mahina ng boses niya. Ikinalma ko ang sarili. Choice ko po ang pagtatrabaho ko. At kay Errol naman po, sir, nakakain po ako ng 3 beses sa isang araw. Let's talk later, Shaira. Ama sa anak. Ngumiti si Dad nang bumalik si Wilbert. Bumaba ang isang sekretary at sinamahan si Dad papunta sa office si Tito Jones. Nag-ayang mag-coffee si Kriza kaya nag-agree na lang kami. Nakakalahati ko ng kape ko, hindi ko nagustuhan ng lasa. Lumayo ako sa 3 at lumapit sa trash bag para doon itapon ang coffee ko. Pagkatapos kong itapon, bumalik ulit ako sa 3. Tumaas ang kilay ko na lahat ng 3 ay nakatingin sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Tinuro ko ang mukha ko. Umiling ang 3, di na nagsalita. Nalate ako ng uwi ng bahay. Akala ko nakauwi na rin si Errol pero hindi pa pala. Iniba ko ang design ng bahay dahil napabangitan ako. Pati sa bahay hindi ko rin nagugustuhan. Wala akong maisip na lutuin. Ayoko sa mga pagkain niluluto ko dati. Nagtingin-tingin ako sa food panda kung may pagkain bang gusto ng sikmura ko pero wala pa rin. Nasa living room ko ginugugol ang sarili ko. Tinakasan ko si Dad. Di pa ako readyng kausapin siya matapos ang nangyari sa Batangas. Umangat ang tingin ko nang marinig kong pagbukas ng pintuan. Ang seryosong mukha ni Errol na palitan ng ngiti nang makita ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huminto siya sa tapat ko.
Tinulungan ko siyang alisin ang jacket at ang necktie niya. Tinupi ko lang ang bilis at nilagay sa sofa. Change your clothes. Bumalik ako sa inuupuan ko kanina at ibinigay sa kanyang puting t-shirt. Kumunot ang noon niya habang kinukuha ang damit sa palad ko. Inamoy ni Errol ang polo niya. I'm not stinky. Nagsimula nang alisin ni Errol ang botones ng polo niya. Pinanatili ko ang distansya naming dalawa. Ang baho, Errol. Bilisan mo naman. Di ko napigilan kaya't tapakpakan ko ang ilong ko. What the heck, baby? You are so weird. Nang maalis na niya ang polo niya, nasuot agad ng t-shirt na binigay ko. Errol pulled me closer. Humawak ng kamay niya sa bewang ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at sinabit ang hibla ng buhok ko sa tenga ko. Pinagtama niya ang noon namin. He looked at my eyes. You are so beautiful, my wife. Bulong ni Errol. Tanga ba ako? Kasi ang bango ng hininga niya kaysa sa pabango niya. Pwede mo ba akong hanapan ng hilaw na mangga? Kumurot ang noon niya at binitawan ako. Naglalaway ako at ini-imagine ko ang mangga. Masyado nang madilim ang langit. Wala nang nagbebenta ng mangga. Ginulo niya ang buhok. Wala akong reactions na pinakita sa kanya. Umupo ako sa sofa at binuksan ng TV. Tama naman siya. Sarado na lahat ng tindahan dahil madilim na rin. Di ako mahilig sa mangga pero yun ang hinahanap na sikmura ko. Umupo sa tabi ko si Errol at tinagong remote na hawak ko. Pinatay niya ang TV. Nilapag niya sa harap ko ang apple. Eat this. Wala akong mahanap na mangga ngayong gabi. Promise bukas bibilhan na kita ng mangga. Tiningnan ko lang apple sa harap ko. Inirapan ko siya at tumalikod. I hate apple. Narinig kong pagbuntong hininga niya. Naramdaman kong patayo niya kaya hindi ako lumingon. Shit! Saan ako bibili ng mangga? Bulong ni Errol na hindi nakalampas sa pandinig ko. Pinaglilipat ko ang TV. Wala ako sa seryosong mapanood. Bigla-bigla nag-iiba ang mood ko. Wait here, maghahanap ako ng mangga. Napakurap-kurap ako na nasa harap ko na si Errol. Akala ko pumasok na siya sa kwarto. Tumayo ako at yumakap kay Errol. Di ko maintindihan pero ang saya-saya ko. Niyakap niya ako pabalik at tinalikan ang noo ko. Wait for me. Hinalikan niya ulit ang noo ko. Tumango ako at binitawan ko na si Errol. Bago lumabas ng bahay si Errol, sinuri niya muna ako. Nalilibang ko ang sarili ko sa panonood ng cartoons. Nag-e-enjoy naman ako sa panonood ng fairy tale. Ilang oras na ako naghihintay, hindi pa rin bumabalik si Errol. Pinatay ko na ang TV. Paminsan-minsan sumisilip ako sa bintana. Di na ako mapakali. Nag-aalala ako na baka mapahamak siya sa daan. Pagtingin ko ng oras, kalahati na ng gabi, di pa rin siya nakakauwi. Sisisihin ko talaga ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Sana hindi na lang ako nagpakuha ng mangga kung ganito na siya katagal umuwi. Tinawagan ko si Errol pero narinig ko lang ang telepono niya sa bulsa ng damit niya kanina. Di ako mapakali sa inuupuan ko. Upo at tayo lang ang ginagawa ko. Di ko na malayan nakatulog na ako sa paghihintay. Narinig ko pa ang pagbukas ng pintuan kaya iminulat ko ang mata ko. Tumayo agad ako na makita ko si Errol. Inintay ko siyang makalapit sa akin. Pagod na tingin ang binigay niya sa akin. Halatang pagod na siya. Lumapit siya at nilapag sa lamesa ang dala niya. Nahihirapan ako maghanap kaya natagalan ako. Napahikab si Errol. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Kasalanan ko talaga kung bakit napagod si Errol. Matulog ka na. Inawakan ko ang kamay niya. Nabaling ang tingin niya doon. Nawala ng anto ko. Ngumiti siya at tinaplos ang kamay ko. Inaya kong pumasok sa kwarto ni Errol. Hinayaan ko ang mangga sa baba. Kahit anong gusto kong kainin ang agad ng mangga, mas lamang pa rin ang awa ko. Ginawang una ni Errol ang lap ko. I love you, wife. Sorry kung hindi kita maipagtanggol. Huling sinabi ni Errol bago kinain ng antok. Niyaan ko siyang makatulog sa lap ko. Napakalalim ang tulog niya. Gusto ko siyang tanungin kung saan siya kumuha ng mangga, pero hindi ko nagawa dahil nakatulog siya ng maaga. Inayos ko ang pagkakahiga ni Errol. Tumayo ako at lumipat ng pwesto para makatulog na rin. Kahit tulog, nakakunot pa rin ang noo. Hinaplos ko ang pisngi niya. I love you too, Errol. Kahit anong mangyari, hindi ako magtatanim ng galit sa'yo. Hinaplos ni Errol ang bewang ko. Pinaglapit niya ang katawan namin. Siniksik niya ang ulo sa leeg ko. Napaungol siya sa kalagitnaan ng tulog. Ngumiti ako bago ipikit ang mga mata ko. Simula dumating ako ng office, lahat ng tingin nila nasa akin. Kapag tinignan ko naman sila, agad ding umiiwas. Palagi ako nakatingin sa salamin kung may dumi ba sa mukha ko. Wala naman akong mahanap na dumi. May problema ba sa akin? Tumigil ako sa paglalakad at tinarap ang tatlo. Simula nung dumating, ako ang weirdo na.
Huminga ako ng malalim. Nagkatingin na ng tatlo bago ko nilingon. Ikaw ang weird, sabi nilang tatlo. Muntik na ako mapatalon sa gulat. Nasa gilid ako ng tatlo, Kriza, Melba, and Wilbert. Kumunot ang noo ko. I am weird? Hindi naman yata. Pansin ko nagbabago ko pero hindi naman ako weird. Paano ko naging weird? Tanong ko. Lumapit sa akin si Kriza at hinawakan ng braso ko. Tumingin lang ako sa ginagawa niya. Ang kanang palad niya hinawakan ng baba ko at pinagtamang tingin namin. Hindi ka na nagsusuot ng makeup. Sinuri niya ang mukha ko. Di naman ako naka-makeup sa bahay. Naghahanap ka palagi ng mangga. Kasi hinahanap ng sikmura ko. Bihira ka lang magsalita. May bunganga ko kaya nagsasalita ako. And you hate our smell. Kasi ang baho ng pabango nyo. Binitawan ako ni Kriza. Exactly. Nag-iiba ka na, Shaira. Hindi mabahong pabango namin ang problema yung ilong mo. Lumipit si Melba sa pwesto ni Kriza. Naguguluhan ako kung ano ang punto nila. Ang hirap mong paniwalaan, may asawa ka na. Pero sa mga kinikilos mo ngayon, may chance nang maniwala kami. Ano bang gusto niyong ipahiwatig? Napakamot ako sa ulo. Mas magiging weird sila kung di malang nila sasabihin ang napapansin nila. You're pregnant, Shaira, sabi ni Wilbert na nagpatigil sa akin. Ha? Umiling ako. Sabay sa pag-atres ko, napatapakan ko ang isa kong paa, muntik na ako matumba. Shaira! Tawag ni Melba sa akin at agad ako nasa salon ni Wilbert. Hawak niya ang bewang ko para hindi matumba. Are you okay? Maputla ka. Nag-aalala ang tingin niya. Bumitaw ako at lumayo. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ayoko maniwala sa sinasabi nila. May pinabili sa aking PT si ate. You can use it para malaman natin ang totoo. Inilahad sa akin ni Chris ang 2 PT sa harapan ko. Nakatingin lang ako sa PT. Natatakot akong kunin yon. Hindi po pwedeng magkatotoo ang mga hinala nila sa akin. Hindi ka dapat matakot, Shaira, kung buntis ka man. Napatingin ako kay Wilbert. Nanginginig kong kinuha kay Kriza ang PT. Sinamahan nila akong pumunta ng washroom. Si Kriza at Melba lang ang pumasok. Naiwan si Wilbert sa labas dahil hindi pwedeng lalaki sa washroom ng babae. Kaya mo yan, Shaira. Baby is a big blessing. Nginitian ako ni Melba. Tanging tango lang ang nagawa kong isagot. Humugot ako ng hininga bago binuksan ang CR. Ilang minuto ko pang napagpasyahan bago ko gamitin ang PT. Paglabas ko ng CR, nakaabang na sa akin ang 2. Let me see, ani Melba. Mapakla ako, napangiti at saka ako binigay ang result. Nakatingin ang 2 sa result. Sumilay ang ngiti sa labi nila. Shaira, magkaka-baby ka na. Napasigaw si Chris at niyakap ako. Nakisali si Melba, nagtatalon na sila ng saya. Nang mapansin lang tahimik ako, bumitaw ang 2. Bumukas ang pintuan. Nilingon ko si Wilbert na takang lumalapit sa amin. Anong resulta? Positive, ani ko. He smiled. Congrats! Hindi ako sumagot. Pinipigilan kong wag maluhad dahil sa ilang luha ko at kusa na lang tong tumulo. Shaira! Lumapit sa akin si Wilbert at niyakap ako. Wilbert, walang kasiguruhan kung mabuhay ang bata. Bulong ko. Hinaplos niya ang likod ko. Nilayo ko ni Wilbert sa 2. Dinala niya ako sa private office. Nilibot ko ang tingin sa kabuuan ng opisina. Tanging mga papel at libro lang ang mga laman. Bukod sa CEO at highest rank, yun lang ang pinapayagan pumasok. Napatigil ako sa paglilikot ng mata na magtamang tingin namin ni Wilbert. Seryoso niya akong tinignan. Pinako ko ang tingin sa mga kamay ko. Alam ko may sakit ka. Napatingala ako kay Wilbert. Gulat na gulat ako. Paano mo nalaman? Nabulol ako. Huminga siya na malalim at lumapit sa akin. Aksidente kong nasagi ang gamit mo. Biglang natapa na naman kasama mga gamot na iniinom mo araw-araw. Napako ang tingin ko. Feeling ko wala ako naintindihan sa sinabi niya at sumakit bigla ang ulo ko. Bigla ako nahawakan ni Wilbert sa braso. Inalalayan akong tumayo. Inilis ko ang kamay niya sa braso ko. Dismaya ang tingin binigay niya sa akin. Nilapag ko sa lamesang bag ko. Tinanap ko ang gamot na bigay ni Cyrus sa akin. Na mahanap ko, binuksan ko at taglagay ng 2 piraso sa palad ko. Iinumin ko na sana nang may kamay na pumigil sa akin. Gusto mo bang mamatay ang bata? Sigaw ni Wilbert. Bumagsak ang kamay ko kasama ng gamot. Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit ang tingin sa akin ni Wilbert. Ginilo ang buhok. Nag-ahalo-halo nakikita ko reaksyon sa kanya. Itigil mong pagpapagamot kung gusto mong mabuhay ang bata sa sinapupunan mo. Pumaos ang boses ni Wilbert. Napatingin ako sa mga gamot ko. I need to sacrifice my life para mabuhay ang bata. Paano kung mamatay akong hindi lumalabas ang bata sa sinapupunan ko? Palala ng palala ang sakit ko. I have cancer.
Septal lymphoma. What? Gulat na tanong niya. Umiwas ako ng tingin. Naglakad ako palibot. A type of blood cancer. Mapait ako napangiti. Delikado ang bata sa sinapupunan ko. Nagulo ni Wilbert ang buhok at di makapaniwala sa narinig mula sa akin. Tumigil ako sa paglalakad at tinrap si Wilbert. Binalak niyang lumapit pero hindi niya ituloy. Hindi ka dapat nandito, Shaira. Dapat nasa ospital ka. Nakita kong pag-aalala sa mukha ni Wilbert. Tumingin ako sa tiyan ko at hinaplos. Hindi ako nagsising nagkaroon ng bata sa sinapupunan ko, Wilbert. Ang saya ko. Tumingin ako kay Wilbert na nakangiti. Pero natatakot ako sa mangyayari. Lumapit si Wilbert sa akin at niyakap ako na mahigpit. He comforted me. Sa dami kong tinatago, ngayon lang ako nagkaroon ng chance sabihin ang nararamdaman ko. Narinig kong pagbukas ng pintuan kaya naghiwalay kami ni Wilbert. Lumingon ako sa likod ko. Gulat na gulat ako na makita ko si Sandra. Ano to? Takang tanong niya nang maabutan niya kami ni Wilbert. Lumapit sa amin si Sandra. Tinaasan niya ako ng kilay. Good afternoon, ma'am. Bati ni Wilbert. Imbes sagutan ni Wilbert, palipat-lipat ang tingin niya sa amin. Hindi tulad ng madumi mong isip ang nangyari. Sinamaan ako ng tingin ni Sandra sa sinabi ko. Grabe ka sa akin, be. Alam ko namang di mo yung gagawin sa asawa mo. Tumawa si Sandra. Nilingon ko si Wilbert na nagtataka. Napatigil si Sandra sa pagtawa ng tahimik lang kaming dalawa. Kaibigan ko si Shaira. Asawa siya ng business partner. Napatakip ng bibig si Sandra nang lakihan ko siya ng mata. Sorry. Nag-peace sign si Sandra. Inawakan niya ang braso ko at patakbong inaya palabas. Naiwan namin si Wilbert na naguguluhan. Tumigil kami na makapasok na kami sa elevator. Pinindot ko na ang down button. Kaming dalawa lang ni Sandra ang tao sa elevator. Pupunta tayo sa company ng asawa mo. Hindi na ako sumagot. Nanatili lang akong tahimik. Hanggang makapasok kami ng sasakyan, hindi ako nagsasalita. Maliban na lang kung tinatanong ako ni Sandra. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi ko na malay na kaidlip ako. Ginising ako ni Sandra na makarating na kami. Ang bilis mong makatulog? Reklamo ni Sandra at di ko siya pinansin. Inayos ko na lang sarili ko at lumabas ng sasakyan. Pagpasok namin, bumati ng ibang staff na nadaraan namin. Diretso ulit kami ng elevator pero napansin ko, tumigil si Sandra sa paglalakad kaya hinarap ko siya sa likod ko. Mauna ka nang pumasok, babalikan ko lang yung telepono ko. Di na ako nakasagot nung talikuran agad niya, ako. Nagkibit na lang ako ng balikat at pumasok na. Pagbukas ng elevator, lumabas na ako papunta ng opisina ni Errol. Nalilito pa ako kung sasabihin kong buntis ako at siya ang ama ng dinadala ko. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya. Tumigil ako sa paglalakad nang may marinig akong pamilyar na boses. Dinikit ko ang katawan malapit sa pinto upang marinig ang malinaw na mga usapan niya. Muntik na siyang mapagsamantalahan, Malia, dahil sa ginawa mo, sigaw ni Errol. Ginawa ko yon dahil wala ka pa ring balak hiwalayan ng madumi mong asawa. Narinig kong umiiyak ito. Shut up, Malia. Baka may makarinig sa sinasabi mo. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko inaasahan ang nalaman ko. Sinabi mong buntis ang asawa mo at hindi ikaw ang ama. Kapag nalaman ni Dad at Mom yan, ginagawa mong pangangkin sa batang di naman sa'yo, itatakwil din nilang asawa mo. I know, Malia. Isa lang hinihiling ko sa'yo, huwag kang gagawa ulit ng ikakapahamak ang dalawa. Ilang sandaling natahimik. Hihiwalayin ko siya. Hindi ko na tinapos pakinggan ang usapan nila. Sapat na ang sakit na narinig ko mula sa kanila. Patakbo akong pumasok ulit ng elevator habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko kailanman naisip na kayang gawin yun sa akin ni Malia. Muntik na ako mapagsamantalahan pero hinayaan lang ni Errol yon. Ma'am! Hindi ko napansin ang tumawag sa akin. Lumabas ako ng company. Naabutan kong papasok na si Sandra kaya tumigil ako sa pagtakbo. Nanlaki ang mata niya na makita ko. Bubukasan ang labi niya nang unahan ko na siyang magsalita. Ihatid mo na ako sa bahay. Pagod kong sabi. Gaya na sinabi ko, inihatid ako ni Sandra. Di yan nagawang magtanong na makatulog ako. Lumabas ako ng sasakyan na magising ako kahit paalam, hindi ko ginawa. Pagpasok ko pa lang ng bahay, bumigay na ang tuhod ko. Napaluhod ako habang umiiyak. Akala ko nagbago na siya. Nagpakatanga ako para maniwala sa mga salita niya. Kahit pagbubuntis ko, itatago ko. Kapag napaghiwalayan na kami, bubuhayin ko na mag-isang anak ko. Pinunasan kong luhang patuloy na pumapatak sa pisngi ko. Tumayo ako. Magiging matapang ako para sa anak ko. Hinaplos ko ang tiyan ko. Gagawin kong lahat mabuhay lang ang bata, kahit siya lang matira. Lumapit ako sa mga koleksyon ni Errol. Maraming iba't ibang klaseng painting ang nilagay sa Errol sa bahay.
Isa na doon ang pinta ni Melissa. Hinaplos ko ang babaeng nakahubad. Birthday gift ni Melissa sa kanyang birthday niya. Napaka-importante sa kanyang painting na to dahil may malalim itong dahilan. Inalis ko sa pinaglalagyan. Hawak ang dalawang kamay ko, dinala ko sa pinakamalapit na wall. Sa sobrang galit ko, tinapon ko ang painting. Hayop ka, Errol! Sigaw ko nang maitapon ko. Nawasak ng 3 pirasong painting. Lumapit ako at pinulot ang 3 piraso. Dinala ko sa living room ang mga nabasag ko. Kagat-kagat ko ang kuko ko. Narinig kong pagbukas ng pintuan. Tiningala akong bagong pasok na si Errol. Kumurot ang noo niya na makita akong nakatayo. Tumingin ako sa nabasag kong painting. Sinundan niya ang tingin ko. What the heck, Shaira? Anong ginawa mo? Lumapit siya sa painting na nilagay ko sa table. Kinuha niya iyon at sinuri. Sinubukan niyang pagdikitin pero nasisira pa rin. Hindi ko sinasa. Pinutol niya ako. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang painting na yan? Sigaw niya yon sa akin. Umigting ang panga niya. Kumuyom ang 2 kamay niya. Matalim na tingin ang binigay niya sa akin nang lingunin ako. Sorry, bibilang kita ng ganyan. Sabihin mo lang sa akin kung saan mo binili. Kinuha ko sa kanyang painting. You can't buy it. Wala ka na mapagbibilhan ng ganitong klaseng painting, Shaira. Inagaw niya sa akin ang painting. Naramdaman kong matalim na parte ng painting. Napatingin ako sa kamay kong nagkaroon ng sugat. Bumuntong hininga ako. Hindi mo ako kailangan sigawan, Errol. Galit na galit ka na sa akin dahil sa painting na yan. It's handmade. Napaka-importante para sa akin yan. Will you be more careful next time? Sumisikip ang dibdib ko. Nangilid ang luha ko at mabilis kong pinunasan. Ang sakit. Pakiramdam ko mas importante pa sa kanyang painting kaysa sa nararamdaman ko. Narinig kong pagbuntong hininga ni Errol. Bahagya siyang lumayo. I'm sorry. Di niya ako sinagot. Kahit tingin di niya ako tinapunan. I heard pumunta ka ng opisina. He looked at me with cold eyes. Yeah. Pumaos ang boses ko. Nilapag niya ang painting. Sinubukan niya pa rin tong pagdikitin. Hindi ka pumasok ng opisina ko. Bakit hindi ka tumuloy? Tumingala ako para pigilan ang pagbadya ng luha ko. I wanna cry so badly. Paano ko tutuloy kung narinig ko mismo sa bibig niya na kasabwat ang kapatid mo sa pangbabastos sa akin? Di pa man ako nakakasagot na magsalita ulit si Errol. Bukas na lang tayo mag-usap. Di ako nakasagot nang lumabas si Errol dala ang painting sa kamay niya. Sinundan ko siya ng tingin hanggang mawala na siya sa paningin ko. Ngumiti ako bago tuloy ang kainin ng dilim ang paningin ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng katawan ko. Naabutan ko ang sariling nakahilatan na sa puting kama. Bumangon ako at inalis ang nakasabit sa kamay ko. Shaira! Boses ni Sandra. Napatingin ako sa bagong pasok. Kasama ni Sandra si Cyrus. Lumapit sa akin si Cyrus at sinuri ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Balak niyang ibalik ang dextrose ko na agawin ko ang kamay ko. Bumuntong hininga si Cyrus. Ang tigas ng ulo mo, Shaira. Inagaw niya ulit ang kamay ko na tinago ko sa likod ko. Wala na ako nagawa nang pilitin niya pa ako. Pinaglalaroan ko lang ang dextrose sa kamay ko at minsan kumakati. Ganyan ka lang ba talaga, Shaira? Napatingin ako kay Sandra na magsalita siya. Kaibigan kita pero hindi na ikaw ang kilala kong Shaira noon. Nakita ko ang paggilid ng luha ni Sandra at ganyang pinunasan. Lumayo siya at ginulo ang buhok. Nakatingin lang ako at hinaplos ni Cyrus ang likod ko pero hinayaan ko siya. What do you mean, Sandra? Kumunot ang noo ko at inalis ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Hindi mo deserve lahat ng to, Shaira. Ang bata mo pa para maranasan lahat ng to. Inalalayan akong tumayo ni Cyrus. Sinubukan kong lumapit pero pinigilan niya ako. Shit, wag kang lumapit sa akin, Shaira. Dahil tuwing ginagawa mo yan, mas larang nadadagdagan yung awa ko para sa'yo. Bumuhos ang luha ni Sandra. Napapikit ako. Pinipigilan kong wag umiyak. Awang-awa na rin ako sa sarili ko pero wala akong magawa kundi maging matatag. Walang ibang lalaban kundi sarili ko. Sandra, stop. Buntes si Shaira at mahinang kapit ng bata. Ani Cyrus. Nanlaki ang mata ni Sandra. Umiling at ayaw maniwala sa narinig. No, you're lying, Cyrus. Napasigaw si Sandra. Wala akong magawa kundi umiyak. I know hindi rin matanggap ni Sandra ang pagbubuntis ko dahil alam niya rin ang kahahantungan. Tell me, Shaira, hindi totoong buntis ka. Nanginginig na lumapit sa akin si Sandra. Hinawakan niya ang braso ko. Umiling ako kasabay ng pagkagat ng labi ko. Bumagsak ang kamay ni Sandra nang malaman ang sagot ko. Ang luhang pinipigilan niya tuluyan ang bumuhos. Niyakap niya ako. I'm sorry, sana nag-isip muna ako. Gumanti ako ng yakap.
Hinaplos si Sandra ang likod ko para patahanin ako. Nandiyan na ang bata at wala na tayong magagawa. Umalis si Cyrus dahil marami pa siyang trabahong tatapusin ngayon. Naiwan akong kasama ni Sandra. Maagang pumunta ng bahay si Sandra para tanungin ako kung ano ang nangyari kahapon pero hindi niya nagawa nang maabutan niya raw akong nakahiga sa living room na walang malay. Hindi niya rin daw nakita si Errol sa bahay. Di ba rin daw bumabalik simula pa kagabi. Wala rin akong natanggap na anumang text or tawag mula sa kanya. Naikwento ko lahat kay Sandra simula ng pagkamalan akong buntis ni Errol hanggang sa nangyari kagabi. Nakinig siya sa mga sinasabi ko pero hindi siya nagsalita. Ramdam ko namang may malalim siyang iniisip. Wala ako ibang masasabi kundi tanga ang asawa mo at yan, mali yan na yan. Hindi ako papayag sirain ka at kung ano nang sabihin sa'yo. Kumuyom ang kamao ni Sandra. Hinawakan ko ang palad niya. Balang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Kailan pa? Hanggang pumuti ang uwak? Sa mga ginawa sa'yo ni Malia, walang maiintindihan ang bobong babaeng yon. Sandra, pigil ko sa kanya. Minsan wala ring prenong magsalita si Sandra. Hindi ko hahayaan. Nakalabanin mong mag-isang lahat. Aanin mong paging kaibigan mo sa akin kung hindi rin kita matutulungan? I smiled. Hinaplos ko ang pisngi ni Sandra. Di talaga ako nagtaka kung bakit siya ang pinaka-close ko sa lahat. Nag-aya akong umuwi. Bagot na bagot ako sa ospital. May mga ibinilin din sa akin si Cyrus tungkol sa pagbubuntis ko. Kung anong bawal at pwede kong gawin. Pag nagiging emotional ako, naiisip ko lang ang bata. Sa sinapupunan ko'y gumaganda ng pakiramdam ko. Nasa biyahe na kami ni Sandra pauwi ng bahay. Tumitingin ako sa nadaraanan namin. Napapangiti ako tuwing nakikita kong model sa billboard. Balang araw, magiging model ka rin ng isang sikat na brand. Napatingin ako kay Sandra na magsalita siya. Asa? Tumawa ako. Pangarap ko maging model ng sikat na brand pero malabo nang mangyari yon dahil wala nang dating shy na maraming pangarap sa buhay. Mabilis akong nakaidlip. Ginising niya lang ako na makarating kami ng bahay. Wala kaming dalang gamit nang pumunta ng ospital. Uuwi ako kapag nasigurado kong bumalik ng asawa mong gago. Humalokip-kip lamang ako. Pinipigilan ko lang talagang wag makatulog. Nitong ilang araw, napakadali kong antukin. Dala na rin siguro ng pagbubuntis ko. Umupo ako sa sofa. Kapag pumipikit ang mata ko, ginagawa kong laruan ng libro ni Errol. I checked my phone, wala pa ring text galing sa kanya. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Tiningala ko si Sandra. Pakbet na lang, sabi ko. Pumunta ng kusina si Sandra. Habang nagluluto siya, nililibang ko na lang ang sarili. Sinubukan kong buksan ng TV. Ililipat ko sanang papanoorin ko na mahagip ng kamera si Errol. Nakakalahati niya yata ang balita dahil ang project na nilang pinapakita. I bit my lower lip when I saw Melissa with Errol. Nakahawak sa braso ni Errol si Melissa. Balita namin nag-file ka ng annulment sa asawa mo. Si Miss Melissa na ba ang kapalit? Sabi ng babaeng journalist. Nagulat si Errol sa tanong ng babae. Tumingin siya kay Melissa pero ngumiti lamang ito. May umagaw ng remote sa kamay ko. Hinayaan ko siyang patayin ng TV. It's all over the news. Malalaman na rin ng lahat ang paghihiwalay namin. Hindi ka pa nga pinapakilala sa lahat, may balak ng hiwalayan ka? She pissed off. I just smiled. Tumayo ako at pinagpag ang suot ko. Hayaan mo na, sabi ko. Pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Nagsanin lang ako ng isang baso. Di ko na malayan na ubos ko ng isang baso. Kahit anong pilit kong wag masaktan, hindi ko pa rin kaya. Malapit lang ang karma para sa mga katulad nila. Pumasok si Sandra, dala ang sandok sa kamay niya. Pinanood ko lang siyang lutuin ng pakbet na gusto ko. Wala rin akong ganang kumain. Nakatanggap ako ng tawag kaya lumayo ko kay Sandra. Hello? Are you alright, honey? Narinig kong boses si tita. Yes po, tita. Narinig kong pagbuntong hininga ng mom ni Errol. What happened? Anong klaseng balitang narinig ko? You should ask your son, tita. Wala rin po kong alam. Nag-away ba kayo ng anak ko? Sinong babaeng kasama niya? I will talk to my son after this. Hindi ko hayaang maagaw ng babaeng yan ng anak ko. Halata sa boses niya ang galit. Tita, don't stress yourself, honey. Protect my grandchild. Ako nang bahala sa anak ko. Nakinig lang ako sa mga sinabi ni tita bago patay ng tawag. Pagbalik ko ay naabutan ko nakataas ang kilay ni Sandra sa akin. Mom ni Errol, sabi ko. Binalik ko sa bulsa ng short ko ang telepono. Nilapag sa harap ang plato. Nagsarin din ng subig si Sandra para sa akin. Tahimik lang kaming kumakain. Wala pa rin talaga akong gana. Tumigil ako sa pagsubo nang maramdaman kong naduduwal ako. Anong problema? Aralang tanong ni Sandra. Di ako nakasagot.
Patakbo ako lumabas ng kusina at pumunta ng living room dahil doon pa ang CR. Nasuka ko lahat ng kinain ko. Kahit wala na akong masuka, naduduwal pa rin ako. Di ko alam ang gagawin ko, Shaira. Natatakot na sambit ni Sandra. Hinagod niya ang likod ko. Okay lang ako. Kumuha ko ng tissue at pinunasan ang gilid ng labi ko. Inalalayan akong tumayo ni Sandra. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ng malamig na tubig. May gusto ko bang kainin? Bibilin ko. Umiling ako. Gamit ang malinis na towel, pinunas ko sa mukha ko. Lumabas kami ng CR. I checked my phone again pero wala pa ring Errol na lumilitaw. Kahit sabihin niya lang naman na joke lang yon, hindi ako magagalit. Pero malapit nang gumabi, wala pa rin ako natatanggap na message. Ano pa bang aasahan ko? Wala lang naman ako sa kanya. Hindi ka pa rin ba uuwi, Sandra? May trabaho ka pa. Pinapaalis mo na ako? Sinamaan niya ako ng tingin. No, pero Pinutol niya ako. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo, Shaira. Hindi naman babagsak ang company kung wala ako. Umupo sa tabi ko si Sandra. Napangiwi ako. Kung lalaki lang talagang babaeng to, malamang paghihinalaan kung may gusto sa akin. Matulog na lang tayo. Wala tayong hihintayin ngayon. Aya ko sa kanya. Tumango lamang siya. Hinawakan kong pala ni Sandra at nilala sa kwarto namin ni Errol. Walang Errol na dumating ngayon. Ayoko umasa dahil kung may pakialam talaga siya sa akin. Kahit text ginawa niya para lang mag-explain. Anong buhay pa kaya ang aasahan ni Shaira kay Errol kung ipinaramdam nitong wala lang siya sa asawa? Paano ipapaalam ni Shaira na si Errol ang ama ng anak niya kung simula pa lang tinanggi na to ni Errol? Hanggang kailan mangingialam si Malia sa buhay ng mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.